Nangangamba ngayon ang Philippine Ambassador to Papua New Guinea sa kalagayan ng mga Pinoy na nasa kanilang bansa. Baka raw kasi ang mga Pinoy sa Papua New Guinea ang buweltahan ng mga residente roon sa sinapit ng isa sa kanilang kababayan dito sa Cebu nitong linggo. Inaristo si Benedict Pineni, 29 na taong gulang matapos siyang magwala sa tapat ng isang restaurant sa Barangay Panilan. Sa sobrang kalasingan, nanlaban si Pineni sa mga pulis at nambato at nanuntok pa umano ng isang taxi driver. Dahil dito, hinampas umano siya ng isang pulis gamit ang dulo ng baril nito. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan pa umano ni P1 Phillips James Tansa at P2 Bradford Labandero ang dayuhan. Ang insidente nakunan daw ng amateur video. Pero depensa ng mga pulis, nagawa lang nilang saktan si Pineni dahil hindi nila ito maawat. Tinanggal na sa kanilang pwesto sa SWAT ang dalawang pulis habang iniimbestigahan naman ng Commission on Human Rights ang kaso. Bagamat hindi na nagreklamo ang driver na sinaktan ni Pineni, nagkahanda naman daw siyang tumistigo laban sa dayuhan. Kinasuhan na ng pulis si Pineni pero agad naman siyang nakapagpiansa. Ikinalungkot ng pamunuan ng Cebu City Police Office ang pagkakasangkot ng dalawang pulis sa nasabing kontrobersiya. Hiling nito na huwag munang husgahan sina P1 Tansa at P2 Lavandero habang inimbestigahan pa ang kasong kinasasangkutan ng mga ito. It's just unfortunate na hindi yung pagpunta nila, pagrisgo ng buhay nila para makatulong sa iba yung na-highlight, kundi yung adverse reactions o yung naging actions nila to be able to subdue the violent person.